So, maang ko yung righteousness of God, pinalis pagtuo. So, ang pagtuo ni Kristo at ang pagtuo dapat magka-align. Pwede nga, pagtuo ni Kristo ni lahi imong pagtuo dili. Ang pagtuo ni Kristo is, kung mauula niya yung dugo, maluwas niya ang tao, maupo na ating pagtuo, maki-align pa niya. Unang pinalis sa pagtuo yung sa Biblia. The righteousness of the law condemns the sinner, but the righteousness by faith saves the sinner in this dispensation. The law demands perfection, faith receives Christ's perfection. The law reveals guilt, faith receives grace. The law exposes sin, faith provides salvation. Sa mga ibaitaran, pangutana, will you trust your works, your religion, your morality, or will you trust Jesus Christ and His atonement alone? Ngunit akong pangutana diha, imo bang saligan ang imong trabaho, imong relihiyon, imong moralidad, mo ba imong saligan, o saligan mo ang gihimo ni Kristo na din iyang giula ang dugo for our atonement? Yung sa Biblia, kung namatay siya, gilubong siya, o naganhaw siya for our justification. Tanan-tanan nga iyang gihimo sa krus sa Calvary for our sins to be paid. Para ako ang makasalanan mabayaran. So, himo kay ni Kristo ang paagis kaluwasan. Asa may imong tuuhan. Ang imong mahimo sa kalibutan, ang imong mahimo sa imong kinabuhi, ang imong pagsunod sa paglaod, o ang gihimo ni Kristo dito sa cross sa Calvary. Kung pili ka, yan ang duha. Kasi kalau presidente ka na mag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Romans chapter 3, verse 21 to 22. Then Romans chapter 10, verse number 6 to verse number 10. Kung ang basahon din is yung mata, the Bible says, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Sa Romans 10, verse number 6 to verse number 10 says, but the righteousness which is of faith speaketh on this wise, say not in thine heart, who shall ascend into heaven, that is to bring Christ down from above, or who shall descend into the deep, that is to bring up Christ again from the dead. But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Lagi na magpapanalangin siya nga pulong. So, tesgutan, inikabuntagon, ang opposite nga part sa itong gidiscuss 2 weeks ago. Last 2 weeks ago, itong disgutan, the righteousness which is of the law. Now, isgutan the righteousness which is by faith. So, ito nakita din nga nag-isgut ang Biblia. In verse number 22, even the righteousness of God, which is by faith, which is by faith of Jesus Christ. So, righteousness of God, then faith of Jesus Christ, muna'y atong ginatuuhan to make alignment sa faith of Christ. Ang naan sa Romans 10, ito makita, verse number 6, but the righteousness which is of faith, na ay righteousness which is of faith. Kabaliktaran sa righteousness which is of the law.
So ang tema ng atong pag-isputan ni kabuntagon, in this dispensation of grace, salvation is not earned by works of the law, but received by faith in Jesus Christ. Muna ang kamatuoran, in this dispensation of grace. But not in the dispensation of the law, not in tribulation, not in millennium. In the dispensation of the grace of God, salvation is not earned by works of the law, but received by faith in Jesus Christ. The righteousness which is of the law depends on human performance. Muna ay kamaturan dia, ang kapag kamatarong at pinabasi o pinasikad sa kasubuan sa balaod, nagdepende ka na sa trabaho sa tao, no? It is human performance. But the righteousness by faith depends on Christ's finished work. Ang ato ang pagkamatarong, no? Ang pagkamatarong, the righteousness which is by faith depends sa unsay gihimo ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, sa iyang human nga trabaho. Diha nagadepende ang mao nga pagkamatarong. Ang pagkamatarong nga pinagispagtuo nagdepende sa nahimo ni Kristo Jesus o nahuman nga trabaho dito sa cross sa Kalbaryo. Ang righteousness which is of the law nagdepende sa trabaho sa tao. Munay kamatuoran. The law says, do and live. Itong nabasa itong milabay nga to Sundays, especially in chapter 10. Kita mo na din ha. Ang balaod, ang sulti sa balaod, do and live. Naisulti rin ni Moses. According to Paul, because Paul ang istorya ni Moses in verse number 5, Romans chapter 10, for Moses described the righteousness which is of the law, that the man which doeth these things shall live by them. So ang balaod, the law says, do and live. But grace says, believe and thou shalt be saved. Muna ang sa ato ang panahon karon. So there's a big difference. Ito makita din na. Paul, the apostle, discovered that all his religious achievements could not save him. Therefore, he abandoned self-righteousness and trusted completely in Christ. Now remember, atong gibasa at milabay nga Sunday, na si Paul, kung mag-istud kita righteousness which is of the law, kitawag siya blameless. Blameless. Pero applicable siya, ang pagka-blameless ni Apostle Paul, applicable siya under the law, kay gi-honor sa Ginoo. But in the dispensation of grace, ang righteousness which is of the law, dili siya applicable din eh. Unang, ang iyang sulat sa Book of Romans nga, walay taong ma-justify by the deeds of the law. Sa pagsunod sa balaod, walay taong pagamatarungon. Nga naman na, it is because now is the dispensation of grace. But in the dispensation of the law, makita ni mo nga, gi-honor na sa Ginoo. So, atong sigutan ng kabuntagon, the righteousness which is by faith, but atong hormone o atong postpone ang mga points na atong sigutan, atong nilabay, atong discussion, atong hulamon, atong ibutang mga points, diri sa gitawag o righteousness which is by faith. So, atong tagad-pagtagad, unang-una, number 1 nga itong nakita din eh, the authority of faith. So the same rin ito ang halos the same lang ang points din eh. The authority of faith. Kung imong padayon og basa ang Romans 10, nato ta sa verse number 17, ingon sa diha. Romans 10:17. It says, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, ato makita din nga faith rests upon the authority of God's word. So, walay pagtuo nga ato makita nga wala magabasi
sa pulong sa Dios. So kung naay pagtuo nga dili pinabase sa pulong sa Ginoo, that is the faith. Pagkita na si Paul, kanunay siyang nag-remind sa mga believers, especially in 2 Corinthians. Kanunay niyang g-remind ang iyang mga followers, ang mga Christians, especially in this place called Corinth. Yung makita din in 2 Corinthians chapter 13, verse number 5. It says, examine yourselves whether ye be in the faith. Okay? So makita niyo mo din yung si Apostle Paul, gina-remind niya ang iyang mga followers, gina-remind niya ang mga believers, especially in this place called Corinth. And also, sa ato ang panahon karon, is a reminder for us, examine yourselves whether ye be in the faith. Where is your faith stands? Atong gikanta ganina sa atong hymnal, my faith has found a resting place. So asa man nakapundar, asa man nakabarog ang imong pagtuo. Examine yourselves whether ye be in the faith. Muna yung si Apostle Paul, ang atong pagtuo dapat nagarest, nakapundar diha sa authority sa Word of God. So that our faith, the authority of our faith is always, ang authority niya is the Word of God. Now, at makita din faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. So kung doon ay mo tao magpasiatag na ako'y pagtuo, asa man ang klase pagtuo ng imong pagtuo man? Asa man nagpapase ng imong pagtuo? So, may mga importanteng pangutana kung asa nakabase ang maong pagtuo. Pero dapat, at makita din nga itong pagtuo, naka-align or naka-base, naka-rest sa gituwag o authority sa Word of God. At makita din na. Faith, at makita din ni faith, believes God's promises. For example, Romans 4, verse number 20 to 21. Sa example din ni Abraham, atong makita din what is the promise or what is the promises of God? Na ay mga promises ang Ginoo. When we talk about promises, it talks about His Word. No, atong makita din So, Romans 4, verse number 21 at verse number 20, unang to verse number 20, it says, He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. So, mauna ang pagtuo. Mayroon kayo pagtuo, ang pagtuo o faith believes, no? Ang pagtuo, mutuo sa promisa sa Diyos. In other words, kung sa iyang gisulti sa iyang pulong, mauna iyang tuuhan. Now, kung ingon ang Ginoo karon nga ang kaluwasan, grasya sa Dios, ang kaluwasan, gasa, ang kaluwasan, walay bayad, ang kaluwasan, pinaagi sa giula ni Kristo sa iyang dugo sa krus sa Kalbaryo, then, mauna iyang tuuhan. Dili kay, anaan ko'y pagtuo. Lahi po na imong pagtuo, lahi po na akong pagtuo. Dili, ang imong pagtuo dapat nakabasi. Dapat nituo ka na sa unsay promisa sa Ginoo. Ato makita din na. Yan siya. Believe on the Lord Jesus Christ. Ang sa iyang promise, and thou shalt be saved. Tuuhin na. Promisa niya, maluwas ka. Hindi ka matuo. Wala kay pagtuo. Kung na kay pagtuo, mutuo ka niya na. Nasa rin mutuo ka, luwas ka. Iyan kong sulti. Faith believes God's promises. Now, Hebrews 11:11. Okay, it says, through faith, also Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age because she judged him faithful who had promised. Can you imagine na? Kung ang imong pagsalig sa Diyos, faithful siya nga mo fulfill sa iyang mga promises. Ano man imong duwa-duwaan? Ano man ang imong dudahan ang kapasidad sa Diyos.
kung gisaad gani ang Dios, kung naa siya gisaad sa iyang pulong, ayaw dudahi ang iyang kapasidad. Both Abraham and Sarah, yung makita din nga, wala sila mo, although, na mga panahon nga nagduda sila. Pero yun sa atong ibasa din she judged him faithful who had promised. So atong makita din naman siguro yung mga panahon nga magduda ang tao, pero dili na siya mooy control sa imong kinabuhi na imong pagduda. Ang dapat nung magbadaugon sa kinabuhi sa tao, ang unsay gisulti sa iyang pulong, unsay gisulti sa Dios, unsay gisaad niya diri sa tuang kinabuhi, mao nay tinuod nga pagtuo. Faith believes God's promises. Secondly, makita niya, faith accepts God's testimony. Ang pagtuo, mudawat siya sa unsay gitestimony sa Ginoo, unsay gitestify sa Dios diri sa iyang pulong. Yung makita din 1 John 5, 9 to 10, or kita pa na to sa 11, okay? 1 John 5, 9 to 11. So, nag-discuss niya siya of Word of God because this book, the Bible, is the record of God's Word. So, yun siya dila, verse number 9, if we receive the witness of men, witness of men, kung mudawat magaytag witness sa tao, the witness of God is greater. For this is the witness of God, which He has testified of His Son. Kung kita mudawat ang mga witnesses ng mga bakakon usahay ng mga witnesses, how much more ang witness Ginoo? Daghang karong mga tao, mga bakakon nga mga witnesses. Ngano makaiyon kang bakakon ang mga witness? So, ano yung pag-ilang nga ang mga witnesses? O sa atong pag-gobyerno karon daghang nagawas nga, mga witnesses me. Kasi tawag sa ilaha. Paila-ila nga, mga Marines ko 18 Marines. Nagkaroon ang mga Marines, di mo angkon sa ilaha. Nga naman, ang word nga Marines, manggod, na siya accompaniment or naka-tie up siya sa word nga honor. Pag Marine ka, dapat honorable na siya. Nagkaroon nga kanang matawanan, nag-claim nga Marine. So, dili sa dawaton sa ilang kauban nga mga Marine. So, naman, isa mo na matawanan na, dishonorably discharged. Pasabot, naghaghimong makulalukuhan sa ilahang institusyon, sa ilahang kampo. Munang gipang discharge dishonorably. Yan naman, mag-utok. Karon naghimo-himog witness. Saan pagsalig sa tao nga tarong mga witness nga inyong mga testimony kasumpaki. Nabaday testimony, nabaday affidavit nga usbon. Pag makatubang nimong uska tao nya dapat nimo usbon na nimong imong testimony nga do ami kita. Mao tarong magunay ang klase sa witness. Kung kamo mo dapat magani mo sa witness sa tao, how much more ang witness sa Ginoo? It's a testimony on siya. If we receive the witness of men, mga pagpamatuod sa tao, how much more ang pagpamatuod sa Diyos? Ang pagpamatuod sa Diyos is greater, yan siya, kay kini siya witness of God, pagpamatuod sa Diyos, which He had testified of His Son. Verse number 10 said, he that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave of His Son. Verse number 11, and this is the record. We talk about now the Word of God, the Bible. The Bible is the record. The Bible is the testimony. Muni siya ang affidavit sa Diyos. It is a sworn testimony sa Diyos. Sabot, kung ang sworn testimony sa tao, walay dapat baka. Samot na ang sworn testimony sa Ginoo, which is the Bible. This is the record. And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. Ang pagtuo di ay, yun sa Ginoo, ang pagtuo, dawato niya, unsay testimony sa Dios, unsay get-testify sa Dios, unsay iyang gihimo nga record, imong dawaton as it is. Ayaw og dudahi.
John 3, verse number 33. Sisulti din sa Biblia. John 3, verse number 33. It says, He that hath received his testimony, according to John the Baptist, in sila, hath set to his seal that God is true. So ato makita din na, because Jesus is coming and He's going to testify, yan siya, he that hath received his testimony, isa katong mudawat sa pagpangatuod ni Ginoong Hesus, yan siya, hath set to his seal that God is true. So, ang pagtuo, mudawat sa unsay testimony sa Dios, mudawat unsay gisulti sa Dios sa iyang pulong, na ako'y nadunggan ron, bag-una po na, naon sa nga pastor, pero, editor na yun siya ang pagtuo sa, especially sa King James Bible. Na wa na siya pagtuo na ang King James Bible is an inspired book of God. So, wala na sayahang pagtuo na ang King James Bible inspired Word of God. So if this book is not inspired, in other words, it is not alive. No, when we say inspired means it's a living thing. Okay, ang word na is inspired that means it is the breath of God. Gininhawa kini sa Dios, dili giginhawaan sa Dios, kundi ginhawa kini sa Dios. Ang buot pasabot sa ginhawa sa tao mo, buot pasabot buhi ang tao. Once ang tao maginhawa pa na, buhi na siya. Once ang tao di na mo ginhawa, patay na siya. Now, if your Bible is not inspired, that means that Bible is dead. So, I don't know kung saan siya nagklase sa kuha na ron. He doesn't believe the inspiration. Ang iyarjud nga, ang ilang yung pagtuo nga, actually daghan na sila. Ang ilang pagtuo nga, ang inspired daw sa Dios, ang inspired sa Ginoo, kadto yung original text or original nga gihatag sa Ginoo. So kung copy siya, di na siya original. Now, saan mo na pag coincide karon? Si Jesus Christ na siya gigamit nga Bible. Si Timothy na siya gigamit nga Bible. Asa may tinuod ato nga Bible? Dili man to gigamit ni Timothy, mao tong gigamit ni Jesus Christ. Di man to mao. Actually, ang gigamit ni Kristo Jesus nga Bible, sa diyang quote siya, it is a copy, not the original. Pero anong tawag sa Biblia? Scripture. I don't know, di na ako makuha ang logic sa klase sa mga tao. Kung naay daghang mga tao karon nga di mo tuo nga ang King James Bible is inspired, it is because it is just a translation or a copy. Now, that person is a heretic. When we believe that this book is inspired, this is the record. Ito makita din ha. Not just that, ito makita, faith submits to God's truth. Ang pagtuo not only believes God's promises, accepts God's testimony, but also submits to God's truth. Muna'y kamatuuran niya na dapat ang tao musubmitar sa kamatuuran na iya sa Diyos. Muna'y pagtuo, we have to submit sa truth nga naa sa Word of God, sa truth nga naa sa Biblia. Kung itong tanawon, Acts 6:7. In the book of Acts, chapter 6, verse number 7, it says, "And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. And a great company of the priests were obedient to the faith." So, ito nakita na. They talk about priests were obedient to the faith. So, ang pagtuo, musubmitar sa
kamatuoran nga iya sa Dios. Gani ato makita din sa 1 Corinthians. In 1 Corinthians chapter 4, 1 Corinthians chapter 4 verse number 6, siya sa diha. And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up or one against another. So, ang pasabot din mas importante ang Word of God which is written, mas importante ang Word of God kaysa mga giilang nga pastor. Kung na magpaila-ila nga pastor ko, preacher ko, ako si Dr. So-and-so, kanang tawanan na siya, he is not above that which is written. Kung naamang kay paminawon, mas paminawon nimo ang unsay gisulti sa Dios kaysa gisulti sa maunga pastor. O katong nag-claim nga pastor nga dili inspired ang Biblia. Di na basta-basta nga pastor. Bigatin na, mega church pa na siya sa Manila. Lado na siya. Pero dili siya labaw sa unsay gisulti sa Biblia. Mas labaw ang Word of God kaysa siya sa iyang gisulti. Muna sa Biblia, kung ang nakay pagtuo, mo submitar ka sa truth, sa God's truth, kaysa unsay gisulti sa mga nga pastor. Muna yung sa pulong sa Ginoo. So, the authority of faith rest upon the authority of God's Word. Muna at magkita din ha. Saving faith is not blind optimism. It is confidence in what God has spoken. True faith begins when a person believes the pure, blood-stained gospel. So, kanus nagsugod ang pagtuo sa tao? Sa diyang ang tao, misugod ang pagtuo sa tao, sa diyang mituo siya sa pure, blood-stained gospel. Kung dili siya mo ang pagtuo sa tao, ang pagtuo niya ng tawharan na, iki na siya. Wala na pulos ka pagtuo. Pero ang tinudanay nga pagtuo sa tao, ang tinudanay nga pagtuo, nagsugod sa diyang mituo siya sa gituwag pure, blood-stained gospel. Diha nagsugod ang pagtuo sa tao. Diha nagsugod ang pagtuo nga giila sa Dios. Wala siya pakialam unsa na imong pagtuo diha, unsa nang pasis pagtuo ni Bria. Bisa pag nagtuo pa kag Ten Commandments, nagtuo pa kag creation, nagtuo bisa unsa pa nang pagtuo na nimo diha. Kung wa ka unang-una motuo dinhi sa gituwag pure blood-stained gospel. So ang imong pagtuo wala siya kapuslanan atubangan sa Dios. Number 2 atong pagtagan. Number 2, the accessibility. The accessibility of faith. So the accessibility of faith. Righteousness by faith is accessible to all. So ang righteousness, righteousness which is by faith, accessible siya sa tanang tao. Ato sigutan ni kabuntagon karon. Una, accessible to all races. So tanang races sa kalibutan, tanang tribo, So duha ra man ang giila diri nga tribo sa kalibutan. Sa Biblia duha lang man ang mga major nga tribe na ito makita din Wala daga kayo mga tribe sa under sa mga kwan. Pero muna ang grupo lang sa tao nga giila. Okay? Sa Bible, Jew and Gentile. So, kana lang ang duha. Israel, Jew. Gentiles na din sa uban nga sa parte. Ang Gentiles is a generic nga term sa basta dili ka Hudyo, Gentile ka. No. Ang imong nasod pag dili ka Hudyo,
dili ka sa Israel, Gentile ka. So kuna lang duha nga distinction sa Bible ang giila nga makita na to nga race nga asa ka nga race gikan. So ato makita din accessible siya to all races, whether Jew or Gentiles. Ato makita din asa din ang church naman God gikan gyapon na siya sa either sa Israel, sa Jew or sa Gentile. Mahudiyo nga naluwas, mabutang siya sa church, body of Christ. Gentile nga maluwas, the same. Ibutang siya sa church, the body of Christ. So, di ka nalagyan po aning duha ka grupo sa tao. So, ato nakita ni Romans 1:16. Tanaw sa Romans 1:16. Romans 1:16. Ato nakita din Diyan sa dire. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greeks. When we say Greeks, that means Gentiles. So, ito makita nyo to the Jew first, and also to the Greeks, or Gentiles. So, ang pagtuo is accessible siya. Now, we have now righteousness nga makuha na to pinagi sa pagtuo. So ang pagtuo is accessible sa tanang races, whether you are a Jew or you are a Gentile, accessible ang maong pagtuo. Naroon na siya magmutuo ka o dili. Yan sa Biblia. Ang maayong balita giwali diya kanimo si Apostol Paul, wala niya gikaula ang pagwali sa maayong balita. Nanuman kay kinigahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa tanan sa matag usa nga mutuo, whether he is a Jew or a Gentile. Ato makita din So, accessible to all races. Not only that, accessible to all classes. Or klase sa tao. Saan klase sa tao? Rich or poor. Walay gikuan din nga ay pobre man ka, wa kay labot aning pagtuo. Adato man ka ikaw lang gid aning pagtuo, no dili ingon ana sa Bible. Accessible siya to all classes of people, rich or poor, parehas lang na siya yung sa Bible. James 2:5 yung sa diyan. James chapter 2 verse number 5. Okay. In verse number 5 it says, Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world, rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him? So automated, this is a kingdom message. Pero ang atong ikuadri nga to is, ang Ginoo bisag pobre, pwedeng pilion sa Dios. Pagpasabot, pwedeng ma-access sa Ginoo ang mga privilege or ang pamaagi nga diin gihatag sa Dios sa tanang tao. So either poor or whether poor, at makita na doon na siya access nito makita. Although it's a kingdom message. Now, at makita 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 1 yung sabi. 1 Corinthians chapter 1 verse number 26. Verse 26 it says, For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called, but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of this world to confound the things which are mighty, and base things of the world and things which are despised hath God chosen, and things which are not, to bring to naught things that no flesh should glory in His presence. So, tumita din base things, foolish things, weak things, mga example sa Biblia. So, regardless ng sa class sa tao, pwedeng piliin sa Ginoo. So, accessible ang pagtuo sa tanang klase sa tao, whether rich or poor, pwede niyang ma-access ang pagtuo. Not only that, accessible to all sinners. That means religious or irreligious.
Unang-una sa sulat ni Apostle Paul sa 1 Timothy. Kinsa si Apostle Paul? 1 Timothy chapter 1, verse 15. Yun siya diyan. 1 Timothy chapter 1, verse number 15, it says, "This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief." So isa, kung naa may pinakadako dili nga makasala, o sa pulis pa ni, kung siya pinaka-chief, look siya pinakalabaw, siya, sa tanang mga kasala sa kalibutan, ako'y pinakalabaw. So, giang ko ni Apostle Paul, kinsay pinakalabaw ng makasasala na tao sa kalibutan. Kung grabe ni mo ka makasala, di ka kalabaw ni Apostle Paul, yun siya. Giang ko naman yung chip siya. Alam mo labaw pa ka ni Apostle Paul, nga chip naman siya. Dautan man kayo ko, dautan man kayo ko nga tao. Kasi yung si Apostle Paul, siya ang chief. Kasi siya ang pagtanaw, kasi sunod na kang Apostle Paul. Pero siya pa ang pinaka-chief sa tanang makasala sa kalibutan. Si Kristo yan sa kalibutan, aron pagluwas sa mga makasala. So, whether religious or irreligious, ato makita din nga, kaya si Apostle Paul, relihiyoso niya tao, nani siya sa gituwag og sect, sa mga Pharisee, sikta sa mga Parisiyo. So, naasa din So, when we talk about religion, relihiyoso siya. He's a religious man na nasa sa grupo sa mga Pharisee. How about sa mga irreligious o katong mga tao nga mga why kilang relihiyon, mga itawag na to sila nga irreligious. For example, diri sa gitawag Luke chapter 19. Luke chapter 19 sa Biblia. So now we are talking about the Pharisee and the publicans. Si Paul as a Pharisee. Now kining tao diri nga gitawag publicans. Kisa man ni Luke 19 verse number 10. Yung sa dinhi. Talking about Zacchaeus, isa dia tax collector. Siya ka tax collector. It says, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." So ito makita din both religious and irreligious. All sinners yan siya. Religious man or irreligious na tao. Can have access. O doon ay access yan siya sa kaluwasan or sa pagtuo para sa kaluwasan. Walay dumilian din sa pagtuo. Accessibility of faith, tanang tao ang pwedeng maka-access niya na. Why? Igumanan ni Kristo ang trabaho niya sa krus sa Kalbaryo. Salvation is not limited by nationality, education, or status. Anyone can come to Christ today by faith. So walay idumilian din walay didan sa Dios nga mo dangop diya kang Kristo Jesus. Kay dili limitado ang kaluwasan sa usa lang ka nationality. Hudyo ra gyud, no? Dili pabingon siya nga sa education. Dili pabingon na kaniri yung mga tao ning mga mga educated yung mga tao ang maluwas kasi sila rin makasabot. No, dili yung ana. Ito na akong Biblia, very plain and simple. Ang kaluwasan, plain and simple. Nga naman, wala dapigan ang ginudinhim. May naabot, edukado ka man o di ka edukado, pwede kang makasabot sa simply, plain and simple plan of salvation. Yan siya. Status, dili po na siya sa status lang. No? Dili na siya papordoy-pordoy or dato-dato. Dili na siya yung tanang tao siya sa Biblia. Ang kaluwasan sa itong panahon karon patas, just, plain and simple ang mensahe para sa tanan. Dili kay para lang sa mga ang kaluwasan, wala niya gi-require nga kwartahan ka. Kung kwartahan lang ang maluwas, luoy kita. Or ang binuhatan, pwede ang mga dato makahimo og mga maayong binuhatan. Labi na daghang kayong mga kalamidad karon muhatag din sila, donate sila para sa mga tao nga mga nawad ang panimalay. Dako kay nga binuhatan, pero dili diha ang kaluwasan sa kalag sa tao. Number 3, itong pagtagad. The acceptance. Number 3.
the acceptance through faith. The acceptance through faith. So the acceptance through faith. Through faith, the sinner is accepted before God. Ang atong pagtuo mo'y hinungdan nga kita gidawat sa Dios. Ephesians 1:6. Tungod sa tong pagtuo, kita gidawat sa Dios. Mana gitawag kisa man tinuod, unsa may tinuod ani? Kita ang nidawat sa Dios o ang Dios ang nidawat nato? Kita ang gidawat sa Dios sa pagkatinod kita ang gidawat sa Dios. Ephesians 1:6 tanaw diha. It says, "To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved." So, kita ang gidawat sa Dios. Dili kita ang midawat sa Dios. Ang posisyon din ikaw ba ang nasa posisyon? Ikaw ang tagbalay. Si Kristo ang nasa poder. Si Kristo ang nasa posisyon. Kisa may mudawat na ito karon. Kita nga nanginahanglan o siya nga makinahanglan sa ato ang wa man siya nakinahanglan sa tao pero tungkol siya pahigog mo sa tao tagaan yung tsansa. Kita mo'y nanginahanglan. Kita mo'y miduol sa Ginoo. Kisa may mudawat ana, ang iduol o ang giduulan. Minuang man ang istoryahan. Kita ang miduol sa Ginoo kaya ngayon na kaluwasan. So therefore siya ang dapat mudawat na to. Dili kita ang mudawat sa Ginoo. Maraming maraming kita pa ang nasa puder or kita pa ang may katungod. Wa tay katungod Nambot pasabot yan na si Kristo, siya ang may katungod. Kung gusto niyang dawaton ang tao dili, o atay mahimo din ha. Ang pasabot na, kung gusto niyang dawaton ang tao, o di niya dawaton, wala kay mahimo. Dili kay kung kita, gusto na akong dawaton ang Ginoo, ay mahimo ang Ginoo. Kapag ikaw pa may mas labaw kay sa Ginoo, kana ba ka term, muna siya makita nato diha. Kung imong ikuan ang truth. Pero tumikita din kita ang gidawat sa Dios. Una, sins forgiven. Ang kasalanan nato gipasaylo sa Dios. Tanaw sa ito og Acts 10, verse 43. It says, "To him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remissions of sins." Makadawat siya kapasayloanan. Di kay mga yung Biblia receive mudawat. Dili mo tanan word you receive mudawat. Nakadawat. Imong dawaton. Nakadawat. Shall receive remission. Ang nakadawat siya kapasayloanan sa ilang mga kasalanan. Colossians 1:14. Colossians 1:14. It says, "In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin." So, ato makita rin sins forgiven. Guilt remove. Ang guilt sa tao na tanggal. Yung sa Bible, Romans 8:1, sa Romans 8:1, karon na sa atong panahon ang guilt sa tao na-remove. Yun siya din there is therefore now no condemnation. Verse number 1, "There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit." Hebrews 10:22, yun diha, "Let us draw near with a true heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water." So, remove, guilt, remove. Then righteousness imputed. Romans 4,
5 and 6. Ito na makita din ha. Verse number 5, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. So even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. So ito makita din ha. God no longer sees the believer condemned, but clothed in Christ's righteousness. Muna yung makita sa Dios sa ato ang kahimtang garon, kaya i-accept kita because of our faith, we're accepted in the beloved. Ito makita din ha. Muna ang pagtanaw sa Dios sa ato ang kinabuhi karon, it is not condemned. No? God no longer sees the believer condemned. Kung sa iyang makita, ang iyang makita sa itong kinabuhi, clothed in Christ righteousness. Sinuuban kita sa pagkamatarong ni Kristo. Munang imputed righteousness. You do not need to earn God's favor. You receive it through Christ. Yan ang kinahanglan nga. I-earn pa ang favor sa Ginoo. Imuha na ka nang naangkon, pinagi kang Kristo Jesus. Number 4, the ability of faith. Faith connects the believer to the power of God. Faith has the right object, and the object is no other than the Savior who saves or saves. Mark 9:23. That's Mark chapter 9 verse number 23. It says, Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. So, ato mga kinahanglan kang mutuo. Kung sadyang mutuo ka, sadyang mutuo ka, all things are possible. Siya, dili imposible. Tanang butang posible sadyang mutuo ka. Sa kauna makita din faith receives salvation. Kung doon na kay pagtuo, makadawat ka sa kaluwasan. At ano yung masagit of Ephesians 2:8 and 9. Kung doon na kay pagtuo, na remember ha, ang pagtuo na to doon ay object. Before ta din ha, ato sa tanan ng Romans 3:25. Romans 3:25 as the object of our faith. Iyon sa din Romans 3:25, it says, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. So ito makita din ha, the object of our faith is the blood of Jesus Christ. That is the object of our faith. Ephesians 2:8 and 9. Faith receives salvation. Ephesians 2:8 and 9. It says, for by grace are ye saved through faith. Faith in what? Faith in his blood. And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So when we put our faith in the blood of Christ, yan siya, ye were saved, or ye are saved, yun sa Bible. Naluwas ka mo. So ang pagtuo di ay, makadawat ka sa kaluwasan. Then, faith receives strength. Gahatag po siya o kusog yung sa Biblia. Isaiah chapter 40. Isaiah 40.
verse 31. Says, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. So ang pagtuo, maghatag, makadawat ka sa usog. Philippians 4:13, yung ang pulong siguro niya. Philippians 4:13, the Bible says, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. So, ang atong kusog, diha lang kang Kristo Jesus. So, ang sana sa diyang mituo tali kang Kristo Jesus. Not just faith receives salvation, strength, but also faith receives success or victory. So, gahatag siya og success. Makadawat ka og success. Unsa ang pinaka-success atong kinabuhi? Ang pinaka-success atong kinabuhi sa diyang nakabatong tagkaluwasan. That is the most kanang gitawag kung yung level of success, ang pinaka-success atong kinabuhi sa diyang kita na luwas. Manayon siya diri sa gitawag og 1 John 5:4. 1 John 5:4. Nakita nato din that our faith naghatag na ito kadaugan or success or victory. Verse 4 siya, for whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory, success that overcometh the world, even our faith. So ang pagtuo na to gahatag siya kadaugan, no? Kita ang pinakakadaugan na to, ang pinaka-success na itong nakuha sa itong kinabuhi sa dihang nakabaton kita sa kaluwasan. Nahimo kitang overcomer sa kalibutan. Naging successful kita sa ato ang kinabuhi. Naging successful kita sa gitawag og batok ikan sa kasalanan. Naging successful kita, naging victorious kita gikan sa away na to sa yawa. Ito makita din ha. Naging successful kita sa away na to sa itong mga kasalanan nga paaton tag impierno, pero tungod kay nituo kita unang nakadawat kita nini maong success nga mo'y gihimo ni Kristo sa atong kinabuhi. Ingon din an empty hand may have no power in itself, yet it can receive a priceless gift. Stop trusting your own ability and trust Christ's ability. Ang sabutin ni Kabuntagon, hunong sa pagsalig sa unsay imong mahimo sa kinabuhi, kundi salig sa unsay mahimo ni Kristo diha sa imong kinabuhi. Number 5, the activity of faith. True faith produces a transformed life. That's the activity of faith. Ito makita niya. Transform siya o kinabuhi. Doon na siya usab sa itong kinabuhi. Wala ito makita niya faith worships. Ang tinudanay nga pagtuo, musimba. Kung musimba siya sa insaktong pagsimba, dili kay for the sake sa word worship, simba lang. Wala gani ila unsay ang simbakon. Ang tinudanay nga pagtuo mo siya ang tinudanay nga pagtuo musimba. Hebrews 11:4 ito makita din ha. Hebrews 11:4 says, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and by it he being dead yet speaketh. So ito makita din ang worship din is ito makita Abel offered unto God a more excellent sacrifice, and that's part of worship. Ito makita din ang tinudanay nga pagtuo, we say by faith siya, ang tinudanay nga pagtuo musimba siya. O di lang kay musimba siya sa insakto nga pagsimba. John 4:23. Ang insakto nga pagsimba mo ni kay kadaghang mga tao karon thinking, wow, kina nakasimba na mi. Now,
is your worship right? Ato makita din ha. Sakto ba ka na imong pagsimba? Kaya na ay gisulti sa Biblia, unsa dapat nga pagsimba ang ginadawat sa Dios. John chapter 4, verse 23 to 24. Iyon sa rin ha. Kaya na ay gisulti din he, na mga na Greek woman din he, ana ako siya gisimba. So na babae din he, in verse number 21, or verse number 19, na babae din he. So the woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. And siya, verse 20, Our fathers worship in this mountain, and ye say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Here siya, verse 21, Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Siya mabot ang panahon nga di lang aning bukira or sa Jerusalem mos ang himuon nga pagsimba di sa amahan. Siya, verse number 22, Ye worship in know not what? So na mga tao nga nagsimba, nga wa kay paloon sa ilang gisimba, munay pait kayo. Daghang mga tao ingon anak karon nagsimba, pero di ka wa kay paloon sa ilang gisimba. So may ilang gisimba sa mga simbahan. Uban diha lahi ngalan sa tao yung butang. Sa butang sa simbahan lahi nga ngalan. Muna ingon si Kristo din ye worship, ye know not what? Nagsimba ka mo sa butang o sa tao nga ukin sa natawanan diha o sa butang sa butang nga diha nga wa mo kaila. Yung si Kristo, we know what we worship. Nasayod kami kinsa ang gisimba. For salvation is of the Jews. Kung imong tanawon diha marag ay para dahil sa mga Hudyo ang kaluwasan. Yes, sa unang panahon para ang kaluwasan or para lang sa mga Hudyo. Ang mga Gentile people, kinahanglan pa sila magpa-converter sa mga Hudyo. Dapat musulod sa sila sa pagka-Hudyo para makabaton sa kaluwasan. Kung naging ana ang sa unang panahon. Unang pahit ang mga Gentiles sa unang panahon. Pero siya, at makita din na, pero karon siya, mabot ang panahon nga di na siya mauli lang ingon ana ingon siya. Verse number 23, But the hour cometh, and now is, siya tak na maabot, o karon na ang panahon, siya, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, di lang kay simba lang, kundi hibaluon mo unsay imong gisimba, o naka-align ba na sa gisulti sa Biblia nga pagsimba? Iyon sa Biblia, ang atong pagsimba is spirit and in truth. Wala kay makitaan. Naman ay pagsimba. Nagsimba kag dagway sa tao. Nagsimba kag dagway sa hayop. Nagsimba kag mga hulagway sa mga hinimo sa Dios. Dili yung ana. Isa espiritu. Ang pagsimba sa Dios, pagsimba diya sa espiritu. Siya og kamatuoran. Si kamatuoran, Word of God. The Bible, the Word of God is truth. Makita na. So, pagsimba na ito, magdala tag Biblia, magbasa ta sa Biblia, ang atong simba ito, espiritong dili makita. Manay pagsimba nga naa sa Biblia. Not just faith, worship, but also faith works. Ang pagtuo, mubuhat. Galatians chapter 5. Galatians 5 verse number 6, it says, For in Jesus Christ, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. So ang pagtuo di ay mo trabaho. Ang pagtuo mo trabaho, pinagi sa gito gugma. Titus 3:8. Titus 3:8. It says, This is a faithful saying, and these things I will, that thou affirm constantly, that
they which have beloved in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. So ang mga tao na nag-iila o nga nahimong mga katawan sa Dios, pinagpagtuo kinahanglan mo believe in God in diya. They which have believed in God might be careful to maintain good works of faith. Works sa tumagitan ha. Faith alone saves, but faith that saves is not alone. Muna atong makita din na ang pagtuo lang ang makaluwas ng sa Biblia. Pero ang pagtuo nga makaluwas, wala mag-inusara. Kailangan tayong trabaho po, mubuhat o nga maayong butang, mag-maintain tag good works yun sa Bible. Dili kay naluwas ka, paturato yun kasi yung pagkinabuhi diha sa lawayon sa kalibutan. Dili yung ana ang Kristiyanong kinabuhi. Dahil yung mga tao nga, ay luwas naman ko, pwede na kung buhat o nga kasalanan na, luwas naman ko. May ibag ba na nga utok man. Ang pagluwas sa Kristong kinabuhi, giluwas ka o enable ka to do good works. Dili kay giluwas ka maghimo kag daotan binuang nga panghuna-una sa tao. Ang klaro, tanang mga tao nga nituo sa Dios, they which have believed in God might be careful to maintain good works. Ano man? Wala gina akong gisulti, faith alone saves. Ang pagtuo lang ang makaluwas. Pero ang pagtuo nga makaluwas, wala mag-inusara. Faith that saves is not alone. Then, not only that, faith witnesses. Magpasabot ang pagtuo mo pamatuod. 1:8. Sa Acts 1:8. Verse number 8, it says, "But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth." In sa Biblia, "Ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem." So, ang pagtuo mo witness, mo testigo siya, sagot. Mo padayag siya sa kamatuoran. Mark 5, kung sa imong na kita, natilawan des Ginoo, imong nasaksihan des Ginoo, imong ipamatuod. Verse number 19, "Howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee." So, ang imong na-experience diya sa Ginoo, ipang pamatuod. Na-experience nimong kaluwasan, ipamatuod nimo. Diyon sa kapagluwas sa Ginoo, ipamatuod nimo. Kaya sa maayong balita nga din, ihimo ni Kristo sa dugo iyang giulat, nakabaton ko kaluwasan sa kong kalag, ipamatuod nimo kadto sa tao. Manay gitawag og activity sa pagtuo nato. Good works are not the root of salvation, but the result of salvation. So, ang good works sa ato ang kinabuhi karon in this dispensation, ang good works, dili siya ang root sa itong kaluwasan, dili siya gamot sa kaluwasan sa tao. Unsa siya? Resulta sa kaluwasan sa tao. Magamin kag ang good works, root sa kaluwasan, but pasabot mo na, basis na sa imong kaluwasan, dili siya may root sa itong kaluwasan. Resulta na lang na siya sa itong kaluwasan. A living faith will produce a spiritual fruit at tumita din na. The number 6. The actuality of faith. The reality of faith is seen in changed life. So, ang ato makita din ang realidad sa pagtuo, makita na siya sa kausaban sa kinabuhi sa tao. Kung ato makita, that the fearful becomes courageous. And the guilty receive peace. Kita kanya to, grabe ta ka, way kalinaw. Pero sa diyan, nakadawat kita na kita ipagtuo sa gihimo ni Kristo Jesus, nakabaton kita kalinaw sa tuwang kinabuhi. The lost become redeemed.
May mga kausaban ba nga nahitabo sa kinabuhi sa tao. Throughout Scripture, faith transform ordinary sinners into victorious believers. Muna ito makita sa Word of God. Nga sa unang panahon, ang pagtuo nga transform sa ordinaryong tao nga makasasala nga nahimo nga victorious believers. Muna ito makita. Faith is not merely intellectual belief. It changes the heart and life. Muna ito makita sa Word of God. Number 7. The adequacy of faith. The word adequacy means sufficiency. Paul is sufficient. Faith in Christ is fully sufficient for salvation. Romans 3:22. Now sa Romans 3:22. It says, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Ito makita nila. Faith in Christ is fully sufficient for salvation. Why? This is because Christ's work is complete. Ang trabaho ni Kristo kompleto na. John 19:30, makita niyo mo ito, it is finished in Jesus Christ. Kaya pa Hebrews 10:12, sisulti sa Hebrews 10:12. And siya there, but this man, referring to Christ, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. Ang sisulti sa Biblia, Jesus Christ, after he had offered one sacrifice. There is no such thing as daghan pang sakripisyong buhaton, dili. One sacrifice is enough yung sa Bible. So ang trabaho ni Kristo kumpleto na. Not just Christ's work is complete, but also Christ's righteousness is enough. Ang pagkamatarong ni Kristo is enough. 2 Corinthians 5:21. It says, for he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Can you imagine? Ang pagkamatarong ni Kristo is sufficient, is enough sa tubangan sa Ginoo. Munang, that's the adequacy of faith. Enough. Romans 5:17. Sa Romans 5:17. Okay, Romans 5:17. Romans 5:17 it says, for if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Not only that, Christ's salvation is eternal. Hebrews 5:9, makita naman din ha. Okay, Hebrews 5:9. Verse 9 siya, and being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Tumita din na. The word obey means comply. That those who comply. So, at tumikita nga, siya gi-offer nga eternal salvation. Jesus Christ accomplished everything necessary through his shed blood, death, burial, and resurrection for our sins. Nothing needs to be added. No works can improve it. No religion can replace it. Christ is enough. Trust him completely. Katapusan ng versikulo. Philippians 3:9. It says, and he found in him not having mine own righteousness. Sa iso pinapusol Paul, siya nakaplagan siya kang Kristo, dili na ang iyang own righteousness ang nakaplagan, which is of the law. But that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. So this is the faith of Christ, kini siya, kining cross. Itawag tani og faith of Jesus. Kini mo ni siya ang faith of Jesus. Pagkasabot mo, nagituuhan ni Jesus Christ, kini. Once nga yung buhato ni, once yan ang himuon,
Once ihatag niya yung kinabuhi, once iulat niya yung dugo sa krus sa Kalbaryo, muna yung faith of Jesus. So our faith must align sa pagtuo ni Kristo. Kung muna gituuhan ni Kristo, dapat muna itong tuuhan. Muna alignment of faith. Kaya, ang pagtuo ni Kristo, maulat niya yung dugo, maluwas niya yung tao, imuha, musunod ka sa kasuguan, sa pagka-align sa imong pagtuuan na. Mo po niya ang gitawag, which is the righteousness of God. Gini, gitawag siya, the righteousness of God. Pag maangkon mo siya, by faith, nagingon din siya sa verse number 9 sila, which is the righteousness of God by faith. So, maangkon mo na yung righteousness of God, pinagis pagtuo. So, ang pagtuo ni Kristo at ang pagtuo dapat magka-align. Hindi pwede nga, pagtuo ni Kristo ni, lahi imong pagtuo dili. Ang pagtuo ni Kristo is, kung maulat niya yung dugo, maluwas niya ang tao, maupo na ating pagtuo, maki-align taliha. Unang pinaagi sa pagtuo yung sa Biblia. The righteousness of the law condemns the sinner, but the righteousness by faith saves the sinner in this dispensation. The law demands perfection, faith receives Christ's perfection. The law reveals guilt, faith receives grace. The law exposes sin, faith provides salvation. So muna yung kabaliktaran. Pangutana, will you trust your works, your religion, your morality, or will you trust Jesus Christ and His blood atonement alone? Muna yung akong pangutana diha. Imo bang saligan ang imong trabaho, imong relihiyon, imong moralidad, mo ba na imong saligan, o saligan mo ang gihimo ni Kristo na din iyang giula ang iyong dugo for our atonement. Yung sabi niya, matay siya, gilubong siya, o nabanhaw siya for our justification. Tanan-tanan niya ang himot sa krus sa Kalbaryo for our sins to be paid. Para ato ang makasalanan mabayaran. So gihimo na ni Kristo ang paagi sa kaluwasan. Asa may imong tuuhan. Ang imong mahimo sa kalibutan, ang imong mahimo sa imong kinabuhi, ang imong pagsunod sa balaod, or ang gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Mupili ka, yan ang dugo.